Hi everyone. Um, yung paksa natin for today is God always love you. Dito sa mundong ginagalawan natin, marami tayong pagsubok na pinagdadaanan. And minsan, nakakadismaya yung mga nangyayari sa atin. Pero lagi natin tandaan, yung Diyos patuloy na iniingatan tayo at iniibig tayo at hindi niya tayo pinapabayaan. Ang totoong umiibig sa Diyos, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, hindi niya iiwanan yung pag-ibig niya sa Diyos. Kahit na dumaan sa maraming pagsubok or kahit na dumaan ka pa sa butas ng kayan, hindi siya hihinto sapagkat ang unang umibig sa atin ay ang Diyos bago tayo umibig sa Kanya. At yung time na hindi pa tayo mananampalataya, binigyan na tayo ng gift, which is Jesus Christ, na kung saan ibinigay niya yung nag-iisa niyang anak para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Kaya kung makikilala natin ang Panginoong Kristo, ito ay tanda ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat kung walang Kristo, wala tayong kaligtasan. Sapagkat lahat nagkasala. Sabi nga is walang sino man ang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya, iniisa sa atin, walang dapat maligtas. That's why yung Panginoon is sinugo niya nag-iisang anak niya. So, sino man sumampalataya sa ating Panginoong Diyos upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi yung mismong anak niya si Jesus Christ, binigay niya upang tayo. Yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin ay sapat na basehan yun para kilalanin natin siya at ibigin natin siya. Bilang tayo, ang pag-iibig ng Diyos ay kailanman hindi magwawalay, dapat yun. Kung tayo, maraming pagsubok na pinagdadaanan, huwag natin sisihin ng Diyos. Sapagkat siya ay Diyos na matuwid at kailanman hindi siya nagkakamali. Kaya yung pagsubok na pinagdadaanan natin, ito isang paraan upang mas lalo natin maipakita sa Kanya yung buong pagtitiwala at pananampalataya natin sa Kanya. It's a matter of choice. Kasi dito sa pagsubok na to, meron tayong dalawang pwedeng gawin. Una, magtiwala sa Diyos. Pangalawa is pangalawa kasi pwede natin gawin na magduda tayo sa Kanya at sisihin natin siya sa mga nangyayari sa atin. So, kung talagang buo yung pananampalataya natin sa Kanya, yung pag-ibig natin din magbabago, kahit nga si Job, diba? Kilala, mayaman, pero dumating sa point, talagang sinubok ng Diyos. Unang kinuha sa kanya yung lahat ng anak niya, yung hanap buhay niya, yung kayamanan niya, ubos lahat. Pero mas pinili niya mahalin pa rin ng Diyos at hindi sisihin ng Diyos. Nagkasakit pa siya. Nagkaroon siya ng ketong. Pero kung ikaw ay nasa kalagayan niya, malamang tayo, magagalit tayo sa ating Panginoon. Pero hindi siya nagalit. Yung pananampalataya niya nagiging matatag. So, yung unang nawala sa kanya, mas triple pa ang naging kapalit. Kasi pinatunayan ni Job, tinatapat siya umiibig sa Diyos. Na kahit may pagsubok sa buhay, kahit nawalan siya, yung response niya is yung great love din sa Panginoon, kagaya ng pagmamahal ng Panginoon. At muli siyang inangat, muli siyang binangon. Kaya tayo, kung
merong pagsubok tayo sa buhay, nasusukat to ng pananampalataya natin sa Kanya. So, naging aware din ako kasi dumating ako sa point na kinwestiyon ko talaga yung mga bagay-bagay sa buhay ko. Nagkaroon ako ng mga katanungan at doon ko na-realize na dapat hindi ako bumitaw sa Kanya. Yung pinakakawawang tao sa mundo, hindi yung walang bahay, walang pera, yung walang damit. Pinakakawawang tao sa mundo is yung walang pananampalataya kay Kristo. Tayo, kahit anong mangyari sa atin, panghawakan natin yung faith natin sa Kanya. Hope we learn something. Thank you everyone and